Anong mga presyo ng matrigo ay tumaas sa Baghdad isang taon at ang mga tao ay nagrereklamo tungkol dito at sila ay pumunta sa isang banal na tao upang magreklamo. Siya ay tumugon sa kanila at sinabi niya sa kanila, sa pamamagitan ng Diyos, wala akong pakialam kung ang isang butil ng trigo ay nagkakahalaga ng 1 dinar. Kailangan kong sambahin ang Diyos gaya ng iniutos niya at ibibigay niya sa akin ang kanyang ipinangako. Naisip mo na ba ang tungkol sa psikolohikal na kaginhawaan kung saan nabubuhay ang maraming Muslim sa kabila ng mga sakuna at digmaan, sa kabila ng lumalaking krisis, mataas na presyo, sa kabila ng imigrasyon at kawalan ng trabaho at pang-aapi? Ano ang kanilang sikreto? Well, ang sikreto ay Islam, simula sa pangalan mismo. Ang pangalang Islam ay nagmula sa salitang Arabi na salam, kung saan nagmula ang mga salita para sa seguridad at pagsuko. Kaya ang Islam ay pagsuko ng iyong autoridad at magpasakop sa kalooban ng iyong Panginoon, kung saan ang tunay na kapayapaan at tunay na kaligayahan ay natatamo. Paano iyon? Maaari mong itanong. Ito ay talagang medyo simple. Pinagsasama ng Islam ang ideya at aksyon. Pinagsasama nito ang paniniwala at kasanayan. Iyong mga pangunahing paniniwala sa Islam ay kilala bilang ang 6 na haligi ng pananampalataya, at ang mga ito ay ang paniniwala sa Diyos na walang pag-uukol ng katambal o anak, paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga banal na kasulatan na ipinahayag ng Diyos sa kanyang mga sugo, kabilang ang Torah, Ebanghelyo at ang Quran, paniniwala sa mga sugo na ipinadala ng Diyos upang gabayan ang sangkatauhan, paniniwala sa huling araw, araw ng paghuhukom, at paniniwala sa kapalaran. Kung wala nang nangyari sa mundo maliban na ito ay nasa kalooban at kaalaman ng Diyos. Kung ang 5 haligi ng Islam ay pinagsama sa 6 na haliging ito ng pananampalataya, ang puso ng isang tao ay magiging kalmado sa pagkaalam na nagawa nito ang kinakailangan at ang gantimpala para doon ay kabutihan.